Tumayang lahat para sa ating panalangin. Mahal naming Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw at pagkakataong makapag-aral. Gabayan niyo po kami sa aming mga gawain at pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng karunungan, pag-unawa at lakas ng loob. Tulungan niyo rin po kami maging mabuti, magalang at responsable. Naway maging makabuluhan ang aming pagkatuto ngayon. Ito po ang aming dalangin. Amen. Magandang hapon sa lahat. Kumusta naman kayo sa araw na ito? So, bago tayo magpatuloy, ako nga pala si Binibining Catherine Pearl M. Lopez, ang inyong guro sa hapong ito. Ngayon, sino ang mga lumiban sa klase ngayon? Sekretarya, pakitala ang mga lumiban at ipasa sa akin mamaya. May takdang aralin ba tayo, class? Okay, kung wala, ano ang tinalakay natin sa nakaraang tagpo? Tama, ang tinalakay natin sa nakaraang tagpo ay tungkol sa ponemang suprasignital. Sino naman dito ang makapagbigay alala kung ano ang ponemang suprasignital? Tama, ang ponemang suprasignital, ito ay tumutukoy sa elemento ng pagsasalita na hindi nakikita sa baybay ng salita ngunit naririnig sa paraan ng pagbigkas. So, sino naman dito ang makapagbigay ng tatlong pangunahing uri ng suprasignital? Tama. Ang tatlong uri ay ang tono, hinto, at ang diin. Mayroon pa ba kayong mga katanungan, class? Kung wala na, dadako na tayo sa panibagong paksang tatalakayin sa hapong ito. Handa na ba kayo? Okay. Pero bago tayo magpatuloy, heto ang ilan sa ating mga panuntunan na dapat natin sundin. Una, maupo ng maayos. Pangalawa, makinig ng mabuti. At ang pangatlo, magkaroon ng kawilihan sa talakayan. So, malinaw ba ang ating mga panuntunan, mga mag-aaral? Handa na ba kayo? Tara at simulan natin ang talakayan. So, sa hapong ito, igugrupo ko kayo sa dalawa. Pumili ng isang representative sa bawat grupo at pagkatapos ay paunahan kayo ng pagtayo at isulat sa maliit na pisara ang inyong mga sagot. Malinaw ba, class? Tukuyin ang mga pangalan sa mga sumusunod na mga larawan. Tama, ito ay isang trompo. Magaling, ito ay isang truck. Tama, ito ay globo. Bulaklak. At drum. Magaling at tama ang lahat ng iyong mga sagot. Pansinin ninyo ang mga letra na may salungguhit sa bawat salita. Tama. Magkatabi ang dalawang katinig. Ang inyong ginawa ngayon ay may kinalaman sa ating paksang aralin. So, sino sa inyo nakakaalam sa ating tatalakayan sa hapong ito? Ano kaya ang pamagat sa tatalakayan natin sa hapong ito? Kaya naman, sama ninyo akong alamin ang paksa na ating tatalakayan sa hapong ito. Pakibasa ng lahat. Cluster o kambal katinig. Pero bago tayo magpatuloy, narito ang ating mga layunin sa talakayan ito. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga salitang may kambal katinig o cluster, nabibigyang halaga ng mga mag-aaral ang wastong paggamit ng cluster o kambal katinig at nakapubuo ang mga salita na may cluster o kambal katinig.
So, handa na ba kayo, class? Tara at simulan natin ang talakayan. So, sino dito ang nakakaalam kung ano ang salitang kambal katinig? Magaling! Dalawang katinig na magkatabi. So, pansinin ninyo ang dalawang letra ng mga salita na ginawa ninyo kanina. TR, DGL, KL, at DR. Ilang tunog naman ang nabubuo ng dalawang letra na ito? Tama, nakabubuo ng dalawang tunog ang dalawang letra. So, ano ang kayarian naman ng dalawang letra? Ito ba ay patinig o katinig? Magaling, ito ay katinig. Ngayon, tignan natin at pakinggan ang introduksyon ng kambal katinig. Talakayin po muna natin ang tungkol sa mga patinig at katinig. Ang mga patinig at katinig. Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng 5 patinig at 23 katinig. Ang mga patinig: A, E, I, O, U. Ano-ano naman ang mga katinig? Ang mga katinig ay B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, N, NG, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Ngayong alam na natin kung ano-ano ang mga patinig at katinig, talakayin na po natin ang tungkol sa kambal katinig o tinatawag na cluster. Ang kambal katinig o cluster. Ang kambal katinig ay dalawang magkasunod na katinig sa isang pantig. Halimbawa, florera. Ang florera ay may 3 pantig. Ang unang pantig ay plo, ang ikalawa ay re, at ang ikatlo ay ra. Makikita natin sa unang pantig na plo ang magkasunod na katinig na P at L. Iyan ang tinatawag na kambal katinig. Ang mga kambal katinig: 1. Bl, blanco. 2. Br, braso. 3. Dr, drama. 4. Gl, glossary. 5. Gr, gripo. 6. Kl, klinika. 7. Kr, Christmas. 8. X, comics. 9. Pl, planeta. 10. Pr, premyo. 11. Tr, trumpo. 12. Super. Maliban sa mga orihinal na kambal katinig na ating tinalakay, mayroon ding mga kambal katinig o cluster na nabubuo dahil sa pagkaltas ng ponym. Mga nabuong kambal katinig dahil sa pagkaltas ng ponym. Ang mga sumusunod na kambal katinig ay nabuo dahil sa pagkaltas ng ponym. Ang mga salitang ito ay maaaring orihinal na salitang ugat o di kaya naman ay mga salitang nagkakaroon ng pagbabago. Pagbabagong naganap dahil ito ay nabibilang sa mga salitang kolokyal o maaaring
dahil sa pagkaltas ng ponim. A. Inaltasan ng ponim na I. 1. B. Ya, bya. 2. Di, yan, dyan. 3. Ki, ya, po, kiyapo. 4. Li, ya, be, liabe. 5. Pi, ya, no, piano. 6. Si, ya, siya. 7. Ti, yan, chan. B. Inaltasan ng ponim na U. 1. Bu, wan, buwan. 2. Du, wende, duwende. 3. Gu, guantes, guantes. 4. Hu, wag, wag. 5. Hu, warto, kwarto. 6. Luwag, luwag. 7. Puwang, wang. 8. Suwahe, suwahe. 9. Tuwalya, tuwalya. So, ang kambal katinig, ito ay binubuo ng dalawang magkakasunod na katinig sa loob ng isang pantig ng salita. Ito ay maaaring makikita sa unahan, gitnaan, at sa hulihan sa pantig ng salita. Ngayon, tignan natin ang mga halimbawa ng kambal katinig na makikita sa unahan ng salita. Una, gripo. Malakas ang tubig ng aming gripo. Pangalawa, blusa. Bumili si nanay ng magandang blusa. At pangatlo ay ang drum. Gusto kong tumugtog sa aking bagong drum. Ngayon, sino dito ang makapagbigay ng dalawang halimbawa o ibang halimbawa ng kambal katinig na makikita sa unahan ng salita? Tama. Magaling. Ito ay ang braso at ang klase. So, dito naman tayo sa kambal katinig na makikita sa gitna ng salita. Biskwit, biskwit. Kinain ng daga ang biskwit sa mesa. Pangalawa ay ang sombrero. Malaki ang aking sombrero. Ngayon, sino naman ang makapagbigay ng halimbawa na ang kambal katinig ay nasa gitna? Magaling. Reklamo at suplado. Ngayon naman, tignan natin ang mga halimbawa na makikita sa hulihan ng salita. Cake. Binilhan ako ng cake sa aking kaarawan. Nurse. Ang nurse ang nag-aalaga sa mga pasyente. At scout. Namulot ng mga basura ang mga batang scout. Ngayon, gusto kong kayo naman ang magbigay ng halimbawa sa hulihan. Tama. Ito ang chart at card. Naintindihan niyo ba kung ano ang cluster o kambal katinig, class? Magaling. 3. Ngayon naman, para sa una nating gawain, basahin ang panuto. Panuto. Sa loob ng 3 minuto, piliin at isulat ang salitang magkambal katinig o cluster sa hanay ng mga salita at isulat ito sa sangkaapat na papel. Ang tamang sagot ay may katumbas na 2 punto sa kada tumpak na sagot. Malinaw ba ang ating mga panuto, class? Sige, simulan natin.
Ngayon, tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang una ay baso, paso, at florera. Saan naman dito ang salita na may kambal katinig? Tama ang florera. Ang letrang P at L sa unahan. Ang pangalawa ay ahas, kobra, at manok. Saan dito ang salitang may kambal katinig? Tama ang salitang kobra sa letrang B at R na nasa gitna. Ang pangatlo ay damit, clip at sampayan. Saan naman dito ang salita na may kambal katinig? Tama ang clip sa letrang K at L na nasa unahan ng salita o pantig ng salita. Pang-apat ay singsing, hikaw at brilyante. Saan dito ang salitang may kambal katinig? Tama ang salitang brilyante na sa letrang B at R na nasa unahan ng pantig ng salita. At ang panguli ay dragon, koneho at baboy. Saan dito ang salitang may cluster? Tama ang dragon na sa letrang D at R na nasa unahan pa rin ng pantig ng salita. Ngayon ay bigyan natin ng palakpak ang ating mga sarili. Napakagaling! Ngayon naman, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang tapusin ninyo ang inyong gawain. Para sa unang pangkat, ayusin ang mga letra upang mabuo ang salita. At para naman sa pangalawang pangkat, gumawa ng 3 pangungusap na gagamitan ng mga salitang may cluster at bigyang diin ang wastong paggamit ng cluster o kambal katinig. Naintindihan ba, mga mag-aaral? Sige, simulan natin.
Ngayon ay tapos na ang 3 minuto. Tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Unahin natin sa unang pangkat. Ayusin ang mga letra upang mabuo ang mga salita. So, una ay salitang card. Pangalawa ay tren. At ang pangatlo ay eroplano. At ang pang-apat ay prito. At ang panghuli ay cake. Ang sa una ay ang salitang card. Ang kambal katinig na letra ay R at D na makikita sa hulihan. Ang pangalawa naman ay tren. Ang mga letra ay ang T at R na makikita sa unahan ng pantig ng salita. At ang pangatlo naman ay ang salitang eroplano. Ang kambal katinig ay ang letrang P at L na makikita sa gitnaan ng pantig ng salita. At ang pang-apat naman ay salitang prito. Ang kambal katinig ay ang P at R na makikita sa unahan ng pantig ng salita. At ang panghuli naman ay ang salitang cake na makikita ang kambal katinig sa hulihan ng pantig ng salita. Dito naman tayo sa pangalawang pangkat. Gumawa ng 3 pangungusap na gagamitan ng mga salitang may cluster at bigyang diin ang wastong pagpikas ng cluster. Ang unang pangungusap ay nagpunta si Ana sa principal upang magpaalam. Ang salitang may cluster, principal. Ang mga letra ay ang P at R na makikita sa unahan. Tama. Ang pangalawang pangungusap ay natanggap niya ang kanyang diploma sa pagtatapos. Ang salitang may cluster, diploma. Ang letrang cluster ay P at L na makikita sa gitnaan ng pantig ng salita. Ang huling sanaysay naman ay nagpadala siya ng text sa kanyang kaibigan. Ang salitang may cluster, text. Ang mga letra ay X at ang T. Na makikita sa hulihan ng salita. Dito naman tayo sa pagpapahalaga. Tignan natin kung nakikinig ba kayo. So, sa unang tanong, ano ang ibig sabihin ng cluster o kambal katinig? Tama. Ang kambal katinig ay binubuo ng 2 magkakasunod na katinig sa loob ng isang pantig ng salita. Ito ay maaaring makikita sa unahan, gitnaan, at sa hulihan ng isang pantig. So, pangalawa, bakit mahalaga mapag-aralan ang wastong paggamit ng cluster o kambal katinig? Mahalagang pag-aralan ang wastong paggamit ng cluster o kambal katinig upang matutunan ang mga pagbaybay, pagbigkas, at paggamit ng mga salita na hindi nagkakaroon ng kalituhan sa kahulugan. Okay. So, nakuha ba ninyo kung ano ang cluster o kambal katinig, class? So, sa puntong ito, lagi ninyong tandaan na ang kambal katinig o cluster ay binubuo ng 2 magkakasunod na katinig sa loob ng isang pantig ng salita. So, ang unang tanong, paano natin matutukoy kapag ang isang salita ay may cluster? Tama. Ang cluster o kambal katinig ay 2 pinagsamang katinig na binubuo ng isang tunog. Maaari ito ay makikita sa unahan, gitnaan, o hulihan ng mga salita. Sa pangalawang tanong, bakit mahalaga ang wastong paggamit ng cluster o kambal katinig? Tama.
Mahalaga ang cluster o kambal katinig sa salita dahil ito ay nakakatulong sa tamang pagbigkas, wastong pagbaybay at malinaw na pagpapahayag ng kahulugan ng salita. Sa pangatlong tanong naman, sino ang makapagbigay ng halimbawa ng salitang may cluster? Tama! Pwedeng klema, eskwelahan, at ang nurse. Sa klema, makikita ang cluster sa unahan sa K at L. Sa letrang K at L. Sa eskwelahan naman, makikita ito sa gitnaan. Ang letra ay K at W. At sa pangatlo naman ay ang nurse. Makikita ito sa hulihan ng salita. Ang R at ang S. So, mahusay. Mayroon ba kayong mga katanungan sa ating tinalakay sa hapong ito, class? Para sa ating pagtataya, bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang mag-aral at mag-review sa ating talakayan.
Simulan na natin. Ano ang cluster sa salitang pluma? A. La, B. Lu, C. Ma, or D. Pl? Ang tamang sagot ay D. Pl. Alin ang salitang may cluster na gr or gr? A. Braso, B. Grado, C. Prutas, or D. Tabla? Ang tamang sagot ay sa letrang B. Grado. Ano ang cluster sa salitang drawing? A. Der, B. Ing, C. Row, or D. Wing? Ang tamang sagot ay A. Der. Alin ang salitang may cluster sa gitna? A. Alimango, B. Bata, C. Puno, o D. Tabla? Ang tamang salita ay D. Tabla. Alin naman ang salitang may dalawang cluster? A. Brilyante, B. Plato, C. Siko, D. Tala? Ang tamang sagot ay A. Brilyante. Sa salitang krus, ang KR o ker ay halimbawa ng A. Diptongo, B. Kambal katinig, C. Cluster, o D. Pares minimal? Ang tamang sagot ay pwedeng dalawa, B o C, kambal katinig o cluster. Alin ang salitang may cluster sa unahan? A. Aso, B. Ilaw, C. Prito, D. Saging? Ang tamang sagot ay C. Prito. Sa salitang truck, saan naroroon ang cluster? A. Sa dulo, B. Sa gitna, C. Sa unahan, D. Wala? Ang tamang sagot ay C. Nasa unahan. Alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng cluster? Ang tamang sagot ay A. Aso. Alin ang tamang kahulugan ng cluster? A. Dalawang patinig sa dulo ng salita, B. Dalawang patinig na magkasunod, C. Dalawang patinig na magkatabi, o D. Dalawang katinig na magkasunod sa isang pantig? Ang tamang sagot ay letrang D. Dalawang katinig na magkasunod sa isang pantig. Para sa ating takdang aralin, basahin natin ang panuto. Panuto, iguhit ang mga sumusunod at gamitin sa pangungusap ang mga salitang may kambal katinig. Ilagay ito sa A4 size bond paper at ipasa ito sa susunod na pagtatagpo. Una, trumpo. Pangalawa, trompeta. Pangatlo, tren. Pang-apat, florera. At panghuli ay globo. Yun lang po. Sana ay may natutunan kayong aral sa ating talakayan ngayong hapon. Maraming salamat sa pakikinig. Bye-bye!